pinag-uusapan ho natin, mga kababayan, etong nangyari. Oo, na si... wait, nawala yung chatroom. Lagyan natin yung chatroom. Wait. Yan. Okay. Ito nga nangyari na si former Speaker Martin Romualdez ay ayan na nga, nag-umattend na siya ng ICI hearing for the first time. Ito yung first time, mga kababayan. And take note, hindi ho siya gumawa ng excuses. Hindi siya gumawa ng mga palusot. Hindi ho siya nagsabi na hindi ako pupunta kasi busy ako. Walang ganon, guys. Walang ganon-ganon. Promise, walang ganon-ganon. At so, voluntarily, isunumitin niya yung kanyang sarili sa ICI. Oo. Walang pag-iimbot at walang pag-aalinlangan ang naganap dyan, mga kababayan. So, eto na nga ang nangyari, no? So, pakinggan natin yung sinabi. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. And of course, any information about nutritions on the budget, that is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in its investigation. I want to support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa ICI. I was finding an opportunity to share my side of the story. So, mula sa ngayon, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculation. Kaya the ICI commissioners will ask me many questions and I will be answering and I feel very, very happy and welcome this opportunity to share Yun yung before sa pumasok sa ICI. Again, para lang for emphasis, gusto ko lang balikan. Babalikan ko lang to. Ayan. Nakikita nyo ba to? Ayan yung iPhone 17. Oo. Gusto ko lang balikan yung punto na yan kasi mga kababayan. Baka nagtataka kayo bakit ko hina-highlight yan. Hindi naman importante yung iPhone 17. Gusto ko lang po kasi i-highlight, mga kababayan, yung idea, yung ideya na yung pagbatikos itong mga DDS laban kay Secretary, hindi na pala sa Secretary, no? Laban kay Ombudsman Remulla. Gusto ko lang i-highlight yun, mga kababayan. How absurd. Gaano kawalang kwenta yung kanilang batikos laban kay kay Ombudsman Boying Remulla. Kasi daw meron siyang dalawa na iPhone 17 Pro Max. Sino ba nagsabi nun? Pa-comment nga, sino ba nagsabi nung yung batikos na yan sa iPhone 17 Pro Max na yan? Ang bobo nun. Sino ba nagsabi nun? Sino ba nagsabi nun, guys? Pa-comment nga. Sino? Si Chu? Si Crisette? Ang bobo nung comment na yun, guys. Oo. Alam niyo kung bakit? Kasi ito nga reporter eh. Reporter, mga kababayan, na-afford niya yung Pro Max. Reporter nga eh. Alam niyo, mga kababayan, meron naman kasing installment plan yan. Kapag bumili ka pa sa Globe or sa Smart, di ba, meron pang mga tawag dito, may mga plans na nagbibigay, na nag-o-offer ng murang iPhone. Diyos ko naman. Maliban natin. At saka mga kababayan, let's say binili niya ng cash. O sabihin natin binili niya ng cash. Ang tagal na nilang politiko, mga kababayan. May pera yung mga yun. Obvious naman. Noon pa. Maliit na bagay yung Pro Max. Pero nung itong si Barsaga ang nag-flaunt ng kanyang kayamanan, nakaganyan pa yung 2 bundle ng tagi-1,000 sa kanyang tenga, iniyabang yung kanyang sports car, iniyabang yung kanyang yaman, yung binabati ko. Diba?
Hindi binabatikos yun. Bakit? Kasi si Barsaga bumabatikos kay Martin Romualdez eh. Huwag natin awayin, di ba? Ganun na mindset ng mga DDS guys eh. Nagrereklamo kayo sa Promax. Yung pagka-lipo baby ni Barsaga, wala kayo reklamo. Nakakatawa lang yung double standard kasi mga kababayan. Di ba? Ang babaw na nito. Pag cellphone na lang ang pag-uusapan natin, di ba? Walang kwentang walang kwentang kwentuhan yun, guys. Yun yung I guess yun yung palaging si former speaker Martin Romualdez. Palagi siyang nauunahan ng chismis. Parang palibhasa kasi yung bumabati ko sa kanya, mas sikat sa kanya at mas maingay at merong tawag dito, merong mga hindi connections merong network of disinformation. Mas naririnig sila, mas naririnig yung niya. But if you will really challenge itong mga bumabatikos kay former speaker Martin Romualdez, kung i-challenge mo talaga sila, honest to goodness, may ebidensya ba sila? Wala sila mapakita. Alam niyo yung ebidensya nila? Ay ebidensya nila kung ano yung sinabi ni Sara Duterte. Hindi ebidensya yun. Diba? At best, mga babayan, yung sinabi ni Sara Duterte is hearsay. At best, mga babayan. Walang yun, walang basis sa katotohanan yun. At best, it is chismis or unverified news. At worst, it is a lie. Di ba? And I guess, yun lang yung advantage. Yun yung advantage dito ni former speaker Martin Romualdez. No? Kailangan mong sundan kung saan ka dinadala ng ebidensya. And right now, yung mga testimonial evidence, ang tinuturo, hindi si Martin Romualdez. So, alangan namang ipilit natin. Alangan namang ipilit natin yun, di ba? Ang pangit kasi, tulad nung kay Gutesa. Example natin si Gutesa. Tulad nung kay Gutesa. Si Gutesa, mga kababayan, most probably is a planted witness. Peke. Kasi maski sa testimonya niya, yung testimonya niya seems to be fabricated eh. Mga peke yung testimonya, mga kababayan. So, anong magiging basis natin? 'Di ba? Kaya tinan niyo ang nakakatawa dito sa mga ganap na 'to. For example, ito si Amy Lacson. 'Di ba? Kilala niyo naman si Amy Lacson, 'di ba? Si Amy Lacson recently tinawag niya yung sarili niyang pamilya na notorious family. Imagine. Tingnan niyo walang yaan ng babaeng yun. Seriously. Sarili niyang pamilya, tinawag niyang notorious family. Dahil lang, merong Romualdez doon sa kanilang last name. Di magpapalit ka na ng pangalan. Tanggalin mo na yung Romualdez Marcos sa pangalan mo. Notorious? So weird. Alam niyo, mga kababayan, nakakatawa nga eh. Tayong mga hindi Marcos, tayong mga hindi kasama sa pamilyang Marcos, binibigyan natin ng respeto yung pangalan, yung last name ni Apo Lakay, di ba? And syempre, by extension, pati yung mga anak niya, yung pamilya niya and everything. By extension. So tayong mga loyalist and supporters ni Apo Lakay. Ganun yung treatment. So, tapos meron kang Amy Lacson. Meron kang Amy Marcos na nagsasabi, the notorious family, the notorious last name, something sa amin. Ganon. Patawa eh. Parang hindi siya pamilya nila. Diba? Kung
kung magsalita siya at kung gumalaw siya, parang hindi siya Marcos. Ano? Baka nga hindi. Anyway, tuloy natin. Tuloy natin itong video. Ano pong tingin niyo dapat ninyo? The ICI will have resource persons invited here, and we shall wait for the same. Sir, do you think we should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited, so that if I can share more information, I will do so. Sir, Yun eh. Alam nyo mga kababayan, imagine the willingness to participate in the investigation. Yun yung wala si Sara eh. Yun yung wala si Sara. Si Sara, willing lang siya mag-participate sa isang investigation kung pabor sa kanya. Sa isang hearing kung pabor sa kanya. For example, doon sa Senate hearing ng kanyang budget, punta siya. Bakit? Kasi lahat ng tao doon magniniluhod sa kanya. Diba? Tapos nag-grandstand pa si Chis Escudero, no? Nag-grandstand pa siya na yung Martin Romualdez daw, bla 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 bla. May ganun eh, may ganung angulo. Tapos kapag sa budget hearing sa lower house, sa Congress, kung saan siya inimpeach, hindi siya pupunta. Bakit? Kasi alam niya, tatanungin siya tungkol sa accountability niya sa kanyang budget. Sa Senado kasi, tatratuhin siyang baby. Dito sa Congress, sa Kamara de Representante, tatratuhin siyang adult. Eh, syempre, doon siya sa pabebe. Oo. Bebe siya eh. Pabebe siya eh. Oo. Diba? The willingness to undergo an investigation dahil, mga kababayan, si Sara Duterte, ayaw niya naiimbestigahan siya. Ayaw niya tinatanong siya sa mga akusasyon sa kanya, aligasyon. Eh kung sumasagot na lang siya, di tapos na yung mga issue-issue, di ba? Eh kaso mo, hindi. Hindi siya sumasagot eh. Ang gusto niya siya ay nasusunod. Eh hindi pwedeng ganoon. Gobyerno ang masusunod, hindi Sara Duterte. Tuloy natin. Sir Salen. I will do at the instance of the commission. So, Sir, yun, Speaker. Sir, kung sa question natin. I will not invite you. Sir, yun pong sinabi ng witness ni Senator Mark Tolema. Can you like comment yung kay OAD? Well, the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of testimony, and their testimonies have already been denied by the. But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Kung nakakapag-usap pa kayo ni Santi po. Ano daw? Ano sa uli? Ano? Very much. Thank you. Kung nakakapag-usap pa kayo ni Santi po. Nakakausap pa raw ba sila ni Salde ko? Siningi talaga eh. Anyway, so ngayon mga kababayan, pinipilit nilang ipasok yung kwento ni Gutesa. Eh alam naman natin na number 1, yung dokumento is falsified. The affidavit is falsified. Alam natin lahat yan. Tsaka ito, merong very interesting na nangyari. Dito, sa testimonya ni Gutesa. Ito. May sinabi si Secretary Boying na yung testimonya niya could have been falsified. Secretary Boying pa siya nito, hindi pa siya Ombudsman Boying niya. Secretary Boying pa lang siya niyan. Pero ito na yung sinabi niya. Ano kasi nung nag-affidavit siya nga, binasa niya yung affidavit niya. Tapos nung tinanong siya about witness protection na hindi niya raw kailangan. Sabi ko, ba't ganun? Sa affidavit mo, gusto mo na witness protection. Nung tinanong ka, ayaw mo. Eh, baka hindi niya naintindihan yung binasa niya. Baka hindi siya sumulat nun. Baka hindi niya talaga alam ang nilalaman nun. Diba? In retrospect yun. Pero ako talaga, I wanted to see, to vet the witness. Kasi if you want witness protection, we will vet you. Pero I had a feeling hindi na siya pupunta kasi sinabi niya na hindi niya kailangan ng proteksyon. Pero, still the same, when the DOJ Secretary asks you to come over because we have to
validate information, sana naman may konting paggalang na sasabihin niya hindi na po ako pupunta. Oh, subpina. Baka masumpina siya dahil diyan kasi nga hindi siya nagpunta sa kanyang ano. Pinapunta siya ng DOJ, hindi siya nagpunta, baka gamitin ng DOJ yung kapangyarihan niya para kalkalin at hanapin siya, di ba? So, ayun nga, nawawala na si Gutesa, di ba? Ay, hindi pa pala yun. Ito. Yan. So, pinapahanap na nga siya ngayon. Si Gutesa. As of October 5, DOJ ipinag-utos ang paghahanap kay Orly Gutesa. Yan. Pero titripan nyo kasi yung hearing Hindi nyo sineseryoso, dinadaan nyo sa propaganda, etc. etc. Tapos meron pang sinasabi, itong si Mike Defensor. Nabalitaan ko lang hindi ko napanood yung buo. Pero parang sinasabi na tinakot daw yung lawyer na i-deny yung notaryo. Oo. Alam nyo mga kababayan, namamatay nga ang mga abogado. Feeling ko hindi basta-basta isusuko ng abogado yung kanyang lisensya para lang mapagbigyan ng kahilingan ng isang politiko. Tapos ngayon, mga kababayan, may bago na naman silang Gutesa. Ilalabas doon ni Bato de la Rosa sa susunod na hearing. I think it will happen after the budget deliberation. So, baka next year na yun. So, kalokohan na yun, mga kababayan. Pero ano ba yung mga bagay na pinag-usapan? Okay, ito yung official statement ni former Speaker Martin Romualdez. I am here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong tinatago at walang dapat itago. While I was not part of the Bicameral Conference Committee, whatever I know, I will share. Nagulat ako sa statement na yun, mga babayan. He wasn't part of the BICAM. Apparently, hindi siya kasama sa BICAM. That's weird. Oo. House Speaker ka, hindi ka kasama sa BICAM. What happened? So we don't know. Siguro isa to sa mga bagay na kailangang linawin. Bakit wala siya doon sa BICAM? Pero apparently, sabi ni Jesus Pansis, for the past 3 years daw, hindi raw talaga nagpa-participate ang mga House Speaker tsaka yung mga Senate President sa bicameral conference. At least for the past 3 years. We don't know nung mga nakaraan. Tapos, so 23, 24, no, 22, 23, 24, walang participation ng Senate President at saka ang House Speaker sa BICAM. Pero sa 2025 budget, nag-participate si Chis Escudero. Siya ang nag-participate, si Chis Escudero. So, medyo chinek ko siya, no? Ito yung isa, ito, balita ng Krappler noong 2022. So, this is during the first 6 months ng pagka-presidente ni PBBM. So, ang mga nandito, mga kababayan, ito yung mga nag-participate sa BICAM conference. Yan, sila. So, hindi nyo makikita dyan si Mig Zubiri. Walang Mig Zubiri dyan. Walang Martin Romualdez dyan. Okay. Tapos, yung, this is for ito yung para sa budget ng 2023. So, yung para sa budget ng 2024, yan. Same thing. Wala kayong makikitang dyan. Wala kayong makikitang Martin Romualdez. Wala kayong makikitang Mig Zubiri. Oo. Ayan, wala, Wala talaga. Okay. Ngayon, for the budget ng 2025, tingnan nyo, for the budget ng 2025. Uy. Saan na? Ay. Dito sa nagpalit, pero sa
iPad ko, hindi. Wait lang. Ano nangyari? What happened? Naghang yung iPad ko ah. Wait. Wait lang ah. Tatanggalin ko lang yung extend. Wait lang ah. Give me. Okay. So, eto ngayon yung sa 22 for the 2025 budget. Ayan, kung titingnan nyo, December yan, December 2024. Tapos, pero dito, andito na si Speaker Martin Romualdez. Which tells us, mga kababayan, it gives us an indication na nag-participate siya. At least, sa picture. At least sa picture, nandoon siya. So, mayroong magsasabi, syempre sabihin ng mga DDS, oh, ayan, sa 2025, yung most corrupt budget, nandoon si Martin Romualdez. Siya talaga yan eh. Most corrupt budget kay Martin Romualdez eh. So, kasama siya dyan. Siya yung siya yung nag-umpisa niyan. Syempre, yun ang sabihin ng mga DDS. Pero wait lang. Wait. There's more. Okay? Pwede nilang sabihin yun. Pero, kahit kalkalin nyo yan, wala kayong makikitang pangalan ni Martin Romualdez sa mga signatories ng bicameral conference. Wala kayong makikita dyan na pangalang Martin Romualdez. Okay, ito yung part ng sa kabila, yung sa right side. Ito yung part ng mga members ng Kamara de Representante. Ayan wala kayong makikita na Martin Romualdez dyan. Ayan. Di ba? May nakita ba kayo Martin Romualdez? Wala. Pero tignan nyo yung sa parte ng senador. Sa senador ha. Dito tayo sa senador. Ayan yung mga senador. Yan yung mga senador ha. Yan. Yan yung mga senador ha. Okay. Next part. Dito tayo sa kabila. Yan. Yan nyo ha. Boogs. Ay, mali. Ito, saan yun? Ayan. Boogs. Doon siya. So, it seems, mga kababayan, hindi signatory si Martin Romualdez sa bicameral conference. Hindi siya nag-participate sa bicameral conference. Nag-photo op lang. Kaya ko ni-research, mga kababayan, kasi I found it interesting na ang House Speaker ay wala sa bicameral conference. Wala eh. Hindi pwedeng itanggi yan ni Chis Escudero na pumirma siya. Hindi niya pwede kasi may pirma siya eh. Hindi niya pwedeng falsified yan. Bakit? Hindi niya pwedeng sabihin falsified yan. Dahil hindi lamang may picture ng kanyang pirma. May picture din ng akto niyang pagpirma. Yan o. So, pumipirma. So, hindi niya pwedeng i-deny na nag-participate siya sa BICAM. So ngayon, ang depensa, it seems, ang defense ni Martin Romualdez will be, I did not participate. I did not participate in the bicameral conference. Kaya pala, mga kababayan, ngayon, nakikita na natin ang kwento. Oo. Kaya pala sinabi, sino ba nagsabi? Ano ba ito isa? Ito pa. Kaya pala, mga kababayan, nagkaroon nito. Oo.
as Senate President, he and co convened a secretive smaller BICAM to finalize the insertions in the Bicameral Conference Committee report. Escudero was caught on CCTV visiting the House to meet with BICAM staff and ensure the 142.7 billion in DPWH projects, including 9.1 billion for Sorsogon, Quezon Province, and 12.08 billion for Bulacan, Senator Joel Villanueva's turf. Hindi lang yun, mga kababayan. Hindi lang yun, ha? Hindi sinama dito eh. Pero sino ba sumulat nito? Kaya pala si Daily Tribune pala kasi ang sumulat. Kasi sasabihin ko pa lang, mga kababayan, parang kulang yata yung nandoon sa BICAM na insertions. Parang, sasabihin ko pa lang, parang kulang yata yung binanggit dito sa article na to na BICAM insertions. Kasi kulang talaga. Meron kasing isa na special. 3 billion, mga kababayan. Special mention. As in nakapangalan siya dun. As in, nakasulat sa pangalan niya. Si Bongo. Kaso ngayon, mga kababayan, dahil si Tribune pala ang nagsulat nito, syempre, hindi nila isasama si Bongo. Si Daily Tribune na nagsulat eh. Si Daily Tribune na nagsulat eh. Hindi nila isasama si Bongo. Oo. Tsaka nakapirma din si Bongo, di ba? Saan na yung pirma ni Bongo? Saan na yun? Mark Villar. O, dito yata sa isa. And then, di nakapirma si Bongo. Ayan, oh. Walang pirma si Bongo. Siguro para may plausible deniability. Ayan. Pero sure tayo, mga kababayan, si Chis Escudero ay may pirma. Okay. Sure ball yan, sure ball. Oo. Masakit na ulo ng mga DDS ngayon, guys. Hirap na sila. Sorry. Tawa ako. Pero mahirapan sila ngayon kasi, di ba, kaalyado ni Sara Duterte ngayon si Cheese. Oo. So, mukhang mga kababayan, nagsasama-sama na yung kampo ng kasamaan at kadiliman. Grupo ng kasamaan at kadiliman. Nagsama-sama sila sa isang partido. Ayan. Kaya nga, mga kababayan, ayan, pumipirma si Cheese. Kaya nga, mga kababayan, ako naniniwala ako sa sinabi ni Congressman Puno. Naniniwala ako sa sinabi ni Congressman Puno. Kasi, bakit ako naniniwala? Hindi dahil sa kontra ako sa mga Duterte o hindi dahil kontra ako kay Cheese. No, naniniwala ako dahil yun ang tinuturo ng ebidensya. Napakahalaga po kasi ng ebidensya, mga kababayan. Napakahalaga po talaga ng ebidensya. Napakahalaga po na sa bawat aligasyon ay merong patunay na merong ginawa. Unless, sasabihin mismo nung nag-a-allege na wala siyang ebidensya at wala siyang supporting documents. Pero hindi. Kapag magsalita itong mga DDS, sure na sure sila. Si Martin Romualdez yung mastermind, blah, 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 etc., etc. Pag tinanong mo, anong ebidensya? Sabi ni Sara Duterte, ano yun? Ang dumi ng source mo. Diba? Yung sinasabi na kapag naniwala kay Sara Duterte, parang umiinom ng tubig galing sa putik. Pag naniniwala ka sa sinasabi ng mga Duterte, mga babayan, parang umiinom ng tubig galing sa pusali. Tainted source, guys. Oo. Kaso mo nyo, mga kababayan, dito, ang hirap ikabit kay Speaker Martin kasi wala nga siyang involvement. Wala siyang involvement eh. Ikinakabit lang nila, mga kababayan, kasi number 1, it is convenient. Number 2,
may connection kasi diretso kay PBBM. Yun ho talaga yun. Yun ho talaga yun. Si Presidente ho talaga ang target nila, mga kabayan. Si Presidente ho talaga. Oh, kaya nga may demolition job. May demolition job laban kay former Speaker Martin Romualdez. It is really a demolition job. Kasi ganito yan, mga kababayan. Pag naikabit mo lahat ng intriga na yan kay Martin Romualdez, which by the way, sinasamahan din netong si Amy Lacson. Didikit yung issue, pipilitin naman nila idikit yung issue kay Presidente. For example, ito ginagawa na nila ngayon sa flood control program. Sila sabi nila, si Martin Romualdez daw ang mastermind. So, kung si Romualdez daw ang mastermind, ang sinasabi nitong mga DDS na to, kung si Romualdez ang mastermind, ibig sabihin, pinayagan ni PBBM yung kanyang krimen. Diba? Yun ho ang goal, mga kababayan. Martin Romualdez is just a means to an end. Hindi talaga siya yung target. Ang target ho si Presidente. And it's a fact. Wala naman ang magkokontra dyan. Kahit anong sabihin ng mga DDS, yun ho talaga ang gusto nilang iparating. Diba, Ate Annabeth? Salamat sa yung super chat. Wow naman! Wow! Wow! Kaya nga, mga kababayan, kahit na walang ebidensya, puro chismis lang, paulit-ulit nilang sasabihin yan, paulit-ulit hanggang tumatak sa utak ng taong bayan. Kaso nyo, mga kababayan, nasaan nga yung ebidensya? So, ang lumalabas, inuuto lang talaga ng mga Duterte supporters at ng mga Duterte minions ang taong bayan tungkol dyan sa issue na yan. Hindi talaga si Martin Romualdez ang mastermind unless, take note ha, I'll put this as a caveat. And I'll say this as a caveat. Unless evidence points directly to him. Hintayin natin yung ebidensya. Wala pa eh. Pag nandyan na, walang problema. Maikisama pa ako dyan. Walang problema. Basta legit yung ebidensya. Parang nung inaakusahan si PBBM yung pulburon video. Nagdadrag si Bangag, ganyan. Tapos nakita mo yung video. Mukhang tanga, di ba? Mukhang tanga di ba? That's part of the demolition job. Kasama ko yun sa demolition job. At pag naniwala ka doon, ang laki mong bobo. Diba? Ang laki mong tanga pag naniwala ka doon, promise. No joke. Oo. So, di ba, ikinalat nila yun. Paulit-ulit nilang sineshare nila. Sinasabi nila, paulit-ulit, Marcos Bangag. Hoping na maniniwala ang taong bayan. Pero ngayon, tingnan nyo, medyo hindi na nila sinasabi. Bakit? Kasi, hindi na ako makapit. Sorry. Change strategy sila ngayon. Oo. And, ewan ko lang, kung may maniniwala pa saan na dun sa Marcos Bangag. Kaso, at this rate, magmumukhang bangag si Sara Duterte. Imagine, sinabi kanina sa interview, sabi, pag naman ginagamit yung picture ko, hindi nyo ginagamit yung maganda, ginagamit yung pangit. Importante yun.